day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit si Allen ng Greenier TV and para naman sa vlog natin for today, eto napapanahon tong vlog na to kasi syempre tag-ulan na and pangalawa, pansin ko na rin na talagang nagkalat na ulit ang mga lamok sa loob ng bahay natin even sa palibot ng ating bahay sa labas. So eto, nag-search tayo at naghanap tayo ng mga halaman na magre-repel o maaaring makapagtaboy ng mga lamok sa ating palibot. So ito, wala namang masama kung ating susubukan, makakatulong. And syempre, bukod sa pagtataboy at pag-repel ng mga mosquitoes, dagdag decoration na rin ito sa ating bahay. Pero bago tayo pumunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenyardPH po. Unahin natin sa ating listahan yung pinaka-popular, even before, ito na yung isa sa pinakakilala na mosquito repellent na halaman. Ito yung tinatawag natin na citronella. And kung manonotice ninyo, ito rin yung isang ingredient or material na ginagamit dun sa mga binibili nating pang-spray na mosquito repellent. And yan, syempre, ito kasi meron siyang scent na ipinoprovide nitong halaman na to. Ang pagdating naman dito sa citronella is pwede siyang outdoor, pwede rin siyang indoor. So, kung halimbawang magtanim kayo nito sa backyard ninyo, sa front yard ninyo, maaari. And pwede nyo rin naman siyang dalhin sa loob, at least para makapag-repel nga ng mosquitoes. Ito kasi, at least, yung mga ganitong klase ng halaman, pag ito yung gagamitin natin, kumbaga less yung although may mga pang-spray naman tayo, pero ito, at least organic, natural, kung makakapag-repel talaga ng mga mosquitoes. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag na lavender. So pagdating dito sa lavender, ang lavender ay isang herb, ginagamit siya mainly sa mga culinary, sa pagluluto. Pero other than that pala is yun nga, nakakapag-repel din ito ng mga mosquitoes kapag nasa loob ng bahay natin. And don't get me wrong, kasi ang mga lavender ay pwede rin nating ilagay sa loob ng bahay. Mapa-indoor man, mapa-outdoor man. Kung compare mo sa ibang halaman, mas okay sa kanya kung halimbawa nandun siya sa mga bright but indirect sunlight. Magbubuhay siya doon. Pero gayon pa man, kaya niyang i-tolerate yung full sun. And katulad din ng citronella, ito kasi napakabango ng lavender. Yun yung isang maganda mo dito. Hindi lamang yung sa scent na kumbaga makakapag-repel ng mosquitoes, kung hindi talagang mabango siya. Mabango siyang i-display. Maaano mo kagad yung bango o yung halimuyak ng mga lavender kapag ka-play mo siya sa loob ng bahay mo. Even sa palibot ng bahay mo or kaya dun sa garden mo. So yan, kaya itong mga ganitong klase ng halaman, sa totoo lang, ay ini-incorporate talaga sa mga landscape na rin. Ito, dalawa ang use mo. For cooking and for yung pag-repel ng mosquitoes. Tatlo pala. For decorative purposes din. Susunod sa ating listahan, ito mainly ay pang outdoor lamang. Ito yung tinatawag natin na bottle brush. Pagdating dito sa bottle brush, yung pinaka-common na makikita natin kasi, dalawang klase kasi yan, two types or varieties. So, bottle brush, yung green na nagre-red yung talbos at isa naman ay buong color yellow lang. So, dito, ang mga bottle brush ay nagiging puno siya kapag pinabayaan mo. Lumalaki talaga itong mga ito. For most of the time, mabibili mo siya ng around 1 foot, 2 feet, and yun yung pinaka-size niya. So, ganon. And ito ay ginagamit talaga kadalasan sa mga landscaping projects kasi matibay siya. Ito, kapag bumili ka ng bottle brush, make sure lamang na talagang tinatamaan siya ng direct sunlight. Kasi outdoor plant talaga to, kaya nga ginagamit siya sa pang-landscape. So, halimbawa, yun, kaya maganda siyang i-incorporate katulad ng nabanggit ko kanina. Kung halimbawa magpapa-landscape ka, pwede kang mag-request ng bottle brush na isama doon sa kasi maganda naman talaga tong halaman na to, na isama talaga sa landscape. Dahil, yun nga, sa color ng kanilang mga dahon, and ginagawa rin siyang topiary or yung may mga design yung parang, kasi nga, lumalaki tong halaman na to, so, parang sanga-sanga tapos bilog-bilog. Pwedeng as a decorative purposes, at the same time, hindi lang yung purpose niya kasi nakakapag-repel nga ng mosquitoes. So, ayun, para at least, kasi ang dami nito Siyempre, di ba, bago naman pumasok yan o bago naman magka-mosquito sa loob ng bahay natin, sa labas naman talaga nagmumula yung mga yan. So, para at least mai-avoid na natin or maitaboy na natin
yung mga mosquitoes na yan na nasa paligid sa bakuran natin, syempre, yan, pwede tayong gumamit ng halaman na to. Ang isa pa sa mga mosquito repellent na halaman ay itong tinatawag natin na rosemary. Ito, napaka-tapang ng amoy. Ibig sabihin na napakatapang is, yung halimuyak niya. Hindi matapang na masakit sa ilong, kundi manonotice mo kagad or maaamoy mo kagad siya once na may rosemary ka sa bahay. Yun nga lang nasa labas kapag ka napadaan ka sa isang shop or kaya sa isang area na may nakatanim na rosemary, maaamoy mo na kagad sila. And lalo na kapag ka yung nag-pinch ka tapos inano mo siya, urog mo yung yung dahon niya. Grabe yung amoy nitong rosemary, napakabango, ang sarap i-inhale. So, yun, and even yung halaman pagka malaki talaga maganda. And ito yung uso na kasi ngayon yung tinatawag nating backyard gardening. Bukod doon sa mga landscaping, gumagawa na rin or popular na rin yung nagpapalagay ng isang portion like plant box o kaya isang area na puro mga herbs yung nakalagay. And most of the herbs na meron or yung gamit natin sa pang-araw-araw, most of them are mosquito repellent talaga. Natin i-observe siguro kung talaga bang halimbawa itong mga to ay effective. Pumunta kayo doon sa kung halimbawa meron kayong garden, yung small plant box na may mga herbs, at meron kayo ng mga halaman na nabanggit ko dito sa vlog. Or di kaya naman, pwede kayong mag-add. Tingnan natin kung yun bang area na yun is mosquito-free or hindi dinadapuan or tinatambayan ng mga lamok. Same time, itong ang rosemary ay ginagamit din sa culinary or sa pagluluto. Itong rosemary, pwede siyang indoor, pwede siyang outdoor, pwede siya sa direct sunlight. Yung mga rosemary yan, makikita mo talaga na yung sa mga nursery, naka-display talaga sila or nakababad, nakatutok sa direct sunlight. So, yan. And dito, pwede naman siya nga ng indoor. Make sure lang, ang magiging worry natin dito. Minsan kasi, may mga clients tayo na nagtatanong na hirap namang alagaan na to kasi ang rosemary maganda talaga siya lalo na kapag ka-lush yung meron kayo malaki. Lang ang problema mo dito yung nga medyo maselan kapag ka nag-overwater ka o kaya kapag kulang ka naman sa water manonotice mo dun sa rosemary mo na hindi maganda na natutuyo yung mga dahon o kaya naman ay numinipis o pumapayat nawawala yung liveliness nung halaman. Kaya yun yung isang pinaka-ano natin dito, parang sabihin na nating main na problem pagdating sa pag-aalaga nito. Medyo maselan siya compare mo dun sa ibang mga halaman na watering lang yung kailangan. Pero yung watering kasi, didepende yan sa kung saan naka-display. Kung loob ng bahay mo, monitor mo yung watering kasi maaaring mag-overwater. Kapag nga naman nasa labas, syempre, baka naman mag-underwater ka. At kung naghahanap naman kayo ng mga flowering naman na pangtaboy sa mga or mosquito repellent na halaman, yung isang maisa-suggest natin dito na nakita rin natin, nabasa rin natin, ay yung tinatawag na lantana. Pagdating dito sa lantana, flowering plant ito, very colorful yung mga flowers nito. At kung halimbawa yun nga, gusto nyo ng kakaiba o kung gusto nyo na may namumulaklak sa landscape ninyo or sa area ninyo, yun, pwede tayong magdagdag ng lantana. At the same time, itong mga halaman na to madaling hanapin. Make sure lamang na ito nga ay pang-outdoor lamang. Kasi sa indoor, hindi siya magta-thrive talaga. Ito, direct sunlight siya. So, pwede natin siyang i-place doon sa mga area or spot na pinamumugaran or pinagtatambayan ng lamok sa manonotice niyo yan sa area niyo, sa bahay niyo. Kasi ganun sa amin may mga spots or area na kumbaga parang nagpupulong yung mga lamok or doon sa portion na yun, sa spot na yun, sila nagliliparan, talaga sila, yung ang dami nila doon sa area na yun or spot na yun. So yun, pwede natin silang lagyan ito. Dito sa lantana, madali kasi siyang kumapal or mag-wild. Kaya yun yung natin, yun yung kailangan lang nating alagaan or antabayanan. Siguro mas maganda kung potted itong mga to. Kasi syempre, although halimbawa, i-display natin siya or i-decorate natin siya sa mga landscape, okay lang. Pero ang pinaka-maintenance nito is yung trimming kapag medyo nag-wild na siya, pwede naman natin siyang bawasan na eventually naman, magkakaroon ulit yan ng mga panibagong dahon and panibagong flowers. And yun lang naman. And ito naman ay hindi ganong kaselan na halaman. Ang susunod sa ating listahan, isa na namang herb at isa na naman sa sabihin natin, nakahanapin sa garden natin. Sa lahat ng mga herbs na meron, ito, meron na tayong lavender, meron tayong rosemary dito, at the same time, meron din tayong citronella or yung, pwede rin kasi yung lemongrass
Isa ring parang ano yun isang variety din yun. And yung isa naman na isang pinaka-popular na herb ay itong tinatawag natin na basil. So ano sila? Like yung itong apat na nabanggit ko, lavender, rosemary, itong citronella, lahat sila ang one thing in common nila, pwede sila sa labas, pwede sila sa loob ng bahay, at saka yung scent na naibibigay nila. Sa tingin ko, yun yung talagang isang panglaban nila o pang-repel nila pala sa mga lamok na iyan. So, yan. Basil, katulad lang din ng lavender at saka ng rosemary. Ano siya, ganun lang din yung pag-aalaga. Kaya niya ang direct sunlight, kaya niyang i-tolerate yun. Pero since, ito kasing mga ganito, itong mga herbs na to, is nabibili mo lang siya sa maliit na pot. Very rare yung makakakita ka na nakalagay siya sa isang malaking pot. Siyempre, meron naman. Ang pinakamadalas niyan is yung rosemary at saka yung lavender. Yung dalawang yan yung pinaka makikita mo na pwede mong mabili. Malago, malaki. Siyempre, mas mataas din yung presyo. Pero most of the time kasi, etong mga gantong herbs ay nabibili mo sa mas maliliit na nursery bag. Maliliit talaga siya na ikaw na lang yung magpapalago or magpapalaki. So, ang paglalagay nito, ilalagay mo lamang siya sa mas magandang pot or di kaya naman, gumawa ka na talaga ng small plant box sa bahay mo. Pagsamasamahin natin, since marami na yung herbs dito sa listahan natin or karamihan nito ay herbs talaga, pwede talaga tayong gumawa ng isang plant box na kung saan pwede natin silang pagsamasamahin. Ilang projects na rin yung nagawa namin na talagang na-order ang mga clients natin or isinasama namin sa project namin yung paggagawa ng plant box na yan at pinagsasama-sama natin yung mga herbs na yan doon sa plant box na yun. Since marami na yung mga herbs dito sa listahan natin, pwede tayong gumawa ng sarili nating plant box na composed of herbs lamang. Ang susunod sa ating listahan, isa sa pinaka-basic or pinaka-common na ginagamit natin sa ating sa kitchen, hindi pwede mawala ito sa kusina natin. Ito yung tinatawag nating garlic. Although, yung garlic na yung makikita kasi natin palagi sa ating mga kusina ay yung bunga na mismo. Tinutukoy natin syempre dito na makakapag-repel ng mosquitoes yung halaman na garlic itself. So, kaya yun. Kung halimbawa, kung garlic talaga yung madaling hanapin kasi available to sa lahat ng kung saan ka man magpunta kahit sa sari-sari store. But yung garlic na plant yan, doon ka lang makakakita nito sa mga talaga, sa mga plant shop, doon sa mga nagbebenta ng herbs. Ito pala isa sa napakaganda rin at pinakamabisang pang-repel ng mosquito. Siguro dahil ito ay yung garlic. Ito, hindi ko talaga to masyadong alam pa. Pero sa tingin ko, baka may scent din itong garlic na to, itong halaman na to, na maaaring nakakapag-repel ng mosquito. And itong mga garlic, syempre, outdoor din itong mga ito. And pwede natin siyang isama din doon sa halimbawa ay plant box natin na composed of different varieties ng mga herbs na ginagamit natin sa pagluluto. So talagang kumpletong-kumpleto na pagka gumawa tayo. And yan, siguro mag-place ka lang kahit sa kung halimbawa wala tayong plant box, available naman yung mga rectangular pots, pwede tayong magpalibot siguro sa bahay natin o sa mga spots or area na kung halimbawa wala naman tayong pagtataniman dahil sabihin na nating sementado yung palibot ng bahay natin, pwede tayong gumawa or bumili ng isang plant box na pwede nating ilagay o itanim yung mga herbs na yan sa palibot ng bahay natin para at least makatulong na makapag-repel ng mga mosquitoes. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, GreenYardPH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Green Yard TV and thank you for watching.